Welcome to Intensify 2026. May namatay na Diyos para sa'yo. At kung merong Diyos na namatay para sa'yo, gaano ka kahalaga yung buhay mo? At kung merong Diyos na namatay para sa'yo, sa atin, sa akin, kapatid, mahalaga ka. Huwag mong hahayaang sabihin ni naman na hindi ka mahalaga. Because you're gonna speak about Jesus. Sino ang nakaintindi ng gospel? Hindi sila. Sino ang nakaintindi? Tayo po. Kaya tayo ang magta-testify ng power ni Jesus Christ sa ating buhay. Please welcome Pastora Sofia Sagun of JCTRL Church, M. Sapa Chapter. Palakpakan po natin ng Diyos. Let's give the Lord the best clap of praises and worship. Praise God, hallelujah. Ayan po, ako po'y nagpapasalamat unang-una for the privilege and opportunity na maging kabahagi po ng Grand Conference po ng JCTRL Church sa pangunguna po of course ng ating pong church leaders, Pastor Lauro and Pastora Ruby. Sa aming pong mentor, Pastor Lauro, maraming salamat po. And of course, Kuya Ron, Pastor Daisy, and to all me and family at sa lahat po ng bumubuo ng JCTRL. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon because meron po tayong ganitong klaseng event, no, mga kapatid, that will intensify our faith. Amen? Alam niyo po mga kapatid, pag sinabi po nating intensify, ang Tagalog po niyan ay patindihin. Amen? Ano pa po? Paigtingin. At kapag may intensity, mga kapatid, merong impact. Amen. At naniniwala ako mga kapatid, ang impact po na dapat dumadagundong sa mundo ay hindi po worldly wisdom, kundi ang katotohanan kay Kristo. Amen. At ang katotohanan kay Kristo, mga kapatid, ang may alam po nito ay walang iba kundi ang mga Kristiyano. Taas po ng kamay ng mga Kristiyano. Amen. Kaya po pinamagatan po natin itong intensify our stand in the truth. Pakisabi po, intensify our stand in the truth. Dahil po kung ang mundo matapang ipaglaban ang kanilang bersyon ng katotohanan, why not tayong mga Kristiyano, mga kapatid, ay manindigan, i-intensify ang ating paninindigan sa katotohanan. Ang problema po kasi ng mundo, punong-puno po sila ng paninindigan sa kamalian. Ang problema naman ng Kristiyano, kulang ng paninindigan sa katotohanan. Ito po ay may similarities. Atin pong babasahing teksto in 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 15. 2 Thessalonians 2:13 to 15. Ayan po, babasahin po natin. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ito po makapangyarihang salita ng Diyos. Makapaka natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Isa po sa mga dahilan kung bakit isinulat po ni Pablo in the second time around, ang 2 Thessalonians, mga kapatid, is to clarify the truth and to encourage the believers to stand and hold on to the teachings. Kasi po, nung mga panahon po na yon, laganap po ang mga false teachings. Ang tendency ang mga Kristiyano po, mga kapatid, ay nalilito, nako-confuse. Tingin sa katabi. Confused ba yan? O masaya sa presence ni Lord? Amen? Alam niyo po, hindi nalalayo ang sitwasyon ng mga taga-Thessalonica sa panahon natin ngayon. Bakit? Noon po, nalilito ang mga Kristiyano sa mga maling katuruan. Ngayon, nalilito rin ang mundo sa sobrang daming bersyon ng katotohanan.
Noon po may mga nagpapanggap na mga mensaheng galing sa Diyos. Until now po mga kapatid, ang dami pong messages. Naisipin natin kung galing ba ito sa Diyos. Ngayon, napakaraming ideolohiya na mukhang tama, pero hindi totoo. Kaya po pag-uusapan natin mga kapatid, yung iilan sa mga bagay na pinaglalaban ng mundo na kailangan natin as Christians to intensify our stand in the truth. Amen po. Una po, ang salitang freedom. Pakisabi po, freedom. Tayo po ay tumanggap ng freedom as Christians once we receive the gospel of Christ. Amen. Ang definition po ng freedom ng mundo ay ganito. Ayan. I am free when nothing controls me. I can do whatever I want. Ang kalayaan po na alam po ng mundo ay kaya niyang gawin ng lahat ng bagay. Walang dapat pumipigil sa kanya. I can do whatever I want. Amen po. Ngayon po, may ipapakita po ako sa inyo isang 4 na litrato. Ayan, 4 na litrato po. Next slide, please. Ito pong litrato na ito, mga kapatid, ito po ay mga young people sa Nepal. Last September 2025, nagkaroon po ng malakihang protesta. Isa pong protesta na maaalala ng buong mundo last year. Ito pong protesta po nito ay naganap po sa Nepal last September 2025 at ito po ay tumagal ng 6 days. Ito po ay mga kabataan, mostly students, mostly Gen Z, at ang kanila pong pinaglalaban ay kalayaan na makagamit ng social media platform. Dahil po ang Nepal government, binan po ang social media platform sa buong bansa. Ngayon po, bilang kanilang reaksyon, bilang kanilang tugon, sila po ay nagkaroon ng ganito pong klaseng protesta na ang resulta po mga kapatid ay magkagulo sa buong street po. Bawat street po mga kapatid. At kung makikita natin, the government buildings, napakalaking protesta po ang nangyari para ipaglaban ang kanilang kalayaan to use social media platform. Alam niyo po ang pinakamatindi, ang dami pong namatay, 70 plus ang namatay, 2,000 na tao po ang na-injure. Nagkaroon po ng labanan ng mga tao, kabataan sa pulis at militar. Ang pinakamatindi, yung Prime Minister nag-resign. Hindi na kayang kontrolin. Hindi na po kayang kontrolin yung mga kabataan. Ganito po kagulo. It's uncontrollable. Alam niyo po, naisip ko, kung ang mga Kristiyano, ganito patay kung patay maninindigan sa katotohanan, baka mag-resign si Satanas. Amen po? Alam niyo po mga kapatid, ang freedom ng mundo, ang mga kabataan, handang lumaban para sa kanilang katotohanan. Ang masakit, hindi lahat ng katotohanan nakaugat kay Kristo. Ang resulta, pagkaalipin, hindi kalayaan. Alam niyo po, meron po akong kilalang isang tao, true story po ito, siya po ay 20 years old. Ang sabi po niya, noon mga kapatid, siya ay malaya. Kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang gusto. Ang magbisyo, ang lahat ng gawin ng kalayawan sa buhay, para sa kanya yun ang kalayaan. Alam niyo po, after 15 years, siya po ay lumapit sa isang pastor. Ang sabi po niya, Pastor, gusto ko na pong lumaya. Saan? Mula sa bisyo. Ang freedom na ibinigay ng Diyos, mga kapatid, Christ addresses freedom from internal bondage. Ang freedom po na pinaglalaban ng mundo ay kalayaan to do something. Ang kalayaan po gawin ng mga bagay-bagay. Freedom to choose, freedom to express, freedom to speak. Sino ako sa mata ng lipunan? May kalayaan akong gawin ng mga gusto ko. Walang po pwedeng humadlang sa akin. World's view of freedom, my body, my rules.
I am the author of my own story. No one defines me but me, di ba? Ganito po yung mga worldly wisdom about freedom. Do whatever makes you happy. Basta makapagpapasayag sa'yo, gawin mo. Follow your heart. Basta masaya, gawin mo. Basta mag-fulfill sa'yo, gawin mo. But the fulfillment of the world, mga kapatid, is just temporary. The world fights for external control, external freedom. Pero ang maganda po, Christ addresses freedom from internal bondage. Palakpakan po natin si Lord. Romans 6:23, hallelujah! For the wages of sin is death. Ang kasalanan po ay may sweldo. At ang sweldo po ng kasalanan ay wala iba kundi kamatayan. At ang kamatayan po ang pinakamalaki at pinakamabigat na problema ng taong hindi kayang solusyonan ni numan. Only Jesus Christ, only the death of Jesus Christ, His burial and resurrection, solve the biggest and deepest problem of humanity. Alam niyo po mga kapatid, ang kalayaan po pala, hindi lamang dito pinag-uusapan ang freedom to do. Kundi ang pinakamabigat at totoong usapin sa kalayaan ay freedom from what? Hindi lamang kalayaan gumawa ng bagay na gusto mo. Kundi ang totoong usapin ng kalayaan ay kalayaan kung saan ka lumalaya. Saan ka lumalaya? For example, ang Pilipinas po ay naalipin po ng mga Espanyol for 400 years. Amen. Binigyan sila ng mga Kastila, ang mga Pilipino, ng kalayaang gumawa pa rin ng mga gusto nilang gawin. Pero ang tanong, hindi sila tunay na malaya yung bansa. Because they are under Spanish Empire. Amen po. Pero, di ba po nag-declare ang Philippines? O, anong date po yan? Sinong nakakaalam? June 12, 1898. June 12, 1898, nag-declare ang Philippines ng Independence Day dahil for the Philippines, ang bansa ay lumaya mula doon sa mga Kastila. Ang tunay na usapin ng kalayaan ay hindi lamang kalayaan gumawa, kundi kalayaan kung saan ka lalaya. At kapatid, we are all have wages. Meron po tayong sahod. At yun po yung ating dapat destinasyon. Ano po yun? Kamatayan. Ang tanong, kailan ka lumaya? Because the true freedom is found in Jesus Christ and the gospel of Christ. Amen. Hallelujah. The true freedom is being released from the power and penalty of sin, no longer condemned and enabled by God to live a transformed life through the gospel of Jesus Christ. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Taas ng kamay ng mga may tunay na kalayaan. Kung ang mundo pinaglalaban ng kanilang sariling version of freedom, tayo mga Christians, mga kapatid, let's intensify our stand in the true freedom. Pag tayo'y malaya na, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Sinabi po yan, mga kapatid, in Galatians chapter 5, verse 1. Galatians chapter 5 verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpapakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. We have this true freedom in Christ. And we are no longer slaves of the enemy. We are righteous and bondservant of Jesus Christ. Amen. Pangalawa po, identity. Anong pinaglalaban ng mundo? Ang kanilang mga version of identity. People fall into two categories. Identity in Christ and identity crisis. Basahin po natin ang Ephesians chapter 2, verse 10. Ephesians chapter 2, verse 10. Ito po ay key verse lamang. Hindi na po natin babasahin from verse 1. Sabi po dyan ni Pablo, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay. Sa paggawa ng mabuti, iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong paman. Pwede po ba nating basahin po in English version?
For we are God's masterpiece. Pakisabi po sa katabi mo, you are God's masterpiece. He has created us anew in Christ so we can do the good things He planned for us long ago. Tayo po ay obra maestra ng Diyos. Ang obra maestra po, ang purpose po niyan, ay magbigay kaluguran doon sa Creator. I-reflect kung sino ang Creator. At magbigay ng purpose according to the Creator's will. Ang problema ng tao, minsan na pong nasira yung purpose natin na to reflect God, God's image, to live according to His will, and to give God the glory. Nasira po ito nung pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. Ang nangyari, there was separation, namatay po ang isang bahagi sa ating katawan. Ano po yon? The spirit. And when our spirit died, mga kapatid, nagwalan tayo ng connection sa Diyos na nagbibigay ng buhay. The source of life, naging enemy natin yung source of life. Ang naging resulta sa tao, nagkaroon po ng hungkag sa kanyang bahagi ng pagkatao, emptiness. Kaya po ang isang tao, mga kapatid, makamtan man niya ang buong mundo, kung hindi niya matatagpuan si Kristo, kung hindi muling mabuborn again yung spirit na namatay sa kanya, he will remain empty. At ang tao, para ma-fulfill yung emptiness na yon, he and she will chase anything that will fulfill himself sa maraming bagay. Kaya ang tao na-identify niya ang kanyang sarili sa maraming bagay na hindi nakaugat kay Kristo. No? A man will sometime identify himself base sa laki ng kanyang sahod. Kaya ang resulta, i-devote ng kanyang sarili sa trabaho hanggang sa kabilang buhay. Yung iba naman po yung mga kabataan, no, they don't feel belong to the family, kaya ang tendency hahanap ng mga grupo, ng mga gang to feel belong. Alam niyo po, in Abraham Maslow's hierarchy of needs, sa mga estudyante, alam niyo po ito. Sa model po ng hierarchy of needs ni Abraham Maslow, sa pangatlo po niyan, naintindihan niya po na ang isang tao, natural sa kanya na maghanap ng belongingness. Ayan po. Una, physiological needs, ang paghinga, pagkain, tubig, kailangan po ng tao yan. Pangalawang level ng kailangan ng tao, safety and security, kailangan po niya ng health, employment, property, family, and social ability. Ang pangatlo po is love and belonging. Wala pong tao ang hindi kailangan ng pagmamahal at ng belongingness. Amen. Lahat po tayo kailangan niya. Ang problema po, kung ang tao natural sa kanyang maghanap ng belonging to find his identity, ang dami pong naliligaw, mga kapatid. And we as Christians, we need to intensify our stand in the truth about the true identity. Because sabi po kanina, mga kapatid, dalawa lamang ang kategorya ng isang pagkakilanlan o pagkatao. It's either identity in Christ or identity in crisis. Saan po tayo nakapaloob? Kasi wala pong mix. Tawag doon mekos-mekos. Wala pong Kristiyanong mekos-mekos ang identity. Lahat po tayo is identity in Christ. Amen po, mga kapatid. When identity isn't secure, people look for something to validate who they are. Alam niyo po, ang mundo, para tanggapin ka, kailangan magbago ka. Pero kay Kristo, tanggapin mo siya para baguhin ka. Ang pagbabago at ang tunay na pagbabago at ang tunay na pagkakilanlan, ang tunay na pagkatao ay matatagpuan natin sa gumawa. And the creator of life is no other than Jesus Christ. Kaya po, mga kapatid, yung Diyos po na nasa langit, nananahimik po. Ang ganda po ng kanyang kalalagayan. Bumaba po mula sa langit, papunta sa lupa to save our lives. At mga kapatid, kung merong Diyos na namatay para sa iyo, para iligtas ang buhay mo, napakahalaga ng buhay mo sa Diyos. Kaya no one can tell you you are worthless. You are not defined by your past. You are not defined by anyone who says you are. You are defined by who God says you are.
Ikaw ay dinedefine ng Diyos kung sino ka. Ang grabe yung definition ng Lord in Ephesians chapter 2 verse 10. You are God's masterpiece. Ikaw ay obra maestra ng Diyos. Alam niyo po, pag sinabing obra maestra, ito ang pinakamagandang kayang gawin ng isang tao. Pero hindi ka lang ginawa ng tao. Hindi ka ginawa ng tao. Ikaw ay ginawa ng Diyos. And He has a great purpose in your life. The original purpose of God kay Adam and Eve ay ni-restore ni Jesus Christ. So we are all identified to the second Adam, and that is Jesus Christ. Tayo po ay hindi na identified with the first Adam na nagkasala. Kasi po, as long as we are identified with Adam, tayo po ay mananatiling makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero we are being identified with the second Adam, Jesus Christ, na namatay para sa atin, nagbigay ng panibagong race, nagbigay ng panibagong lahi, at ang lahi na yan ay lahi ng Diyos. At ang lahat po nandito ngayon na sumasamba, sabi ni Pastor Lauro, walang nilalang ay hindi po pwedeng hindi sumamba sa Diyos. Hindi lamang po tayo nilalang. Tayo po ay tinawag at pinili ng Panginoon. So we have this identity rooted in Christ Jesus. And we need to intensify, ipakita ano ba ang totoong pagkatao ng isang Kristiyano. Bakit po? Nakaka-alarma po ang mga kabataan ngayon. May personal experience, malapit po sa aking puso, isang kabataan ang lumapit po sa akin. Pastora, may debate kami sa school. Ang ibinigay sa aming topic na kailangan namin ipanalo, abortion. Christian po yun. The school, mga kapatid, it's supposed to mold students in the truth. Pero ang aasahan natin ang church. Kaya po bilang Kristiyano, mapatrabaho, mapaskul, ang kailangan manindigan sa katotohanan. Identity that is unstable, ang tawag po dyan, flexible. Ang truth po, hindi po ito flexible. Ito po ay consistent. Ito po automatically ay intense. So we don't intensify the truth. What we intensify is our stand in the truth. Kasi the truth itself is consistent, it is whole, it is intense. Amen po. Ano ang katotohanan? Tinuro po sa atin, pinaliwanag po sa atin ito ng ating Reverend Lauro Mien last anniversary. Sino po nakakaalala? Ano ang truth? The truth is Jesus Christ. The truth is the Holy Spirit. And the truth is the gospel of Christ. And all the truth that is connected sa katotohanan. Ang identity po na hindi na unstable, hindi nakaroot sa katotohanan, ang tawag dyan flexible. Pag sinabing flexible identity, kapag nagkaroon ng pressure sa school, kasi apektado ang grades, so kailangan mo mag-comply, apektado ang yung performance sa trabaho, apektado ang salary, ang promotion, pag may mga ganong pressure and pagsubok, ang identity nagiging flexible. Ang nangyayari, nagko-compromise to survive. Hindi unstable. But today, mga kapatid, the Lord is so faithful na ang ating pong pagkakilanlan at pagkatao ay nakaugat kay Kristo. And we will make sure that we are going to intensify our stand, yung ating pong paninindigan kung ano ang katotohanan because we are all ambassadors of Jesus Christ. Taas po ng kamay ng nire-representa niya si Jesus. Praise the Lord! Kung maging representative ka ng isang presidente, napakalaking karangalan po. Ang laking karangalan maging representative, halimbawa po ni President Bongbong Marcos sa ibang bansa. Gusto niyo po ba maranasan po yan? Wag na. Kasi representative ka na ni Kristo dito sa mundo. And all you need to do is to reflect God's image and likeness. Hallelujah! Pangatlo po, mga kapatid, ito na po yung last. Kung meron po tayong tamang identity, magkakaroon po tayo ng tamang direction. True direction. Ang masakit, ito na naman. Marami na namang iba't ibang version of truth about direction ang mundo. Next slide, please. Sabi po dyan, ayan, true direction. Ayan, hindi ko pala nasama sa slide.
Ano po yung mga pinaninindiganan ng mundo patungkol po sa mga katotohanan? Sabi nila, create your own future. Alam niyo po, hindi natin masisisi ang tao dahil nung nagkasala po si Eva at si Adan, nagkaroon po ng kasalanan ng buhay po ng tao. Ang tendency, ang tao po ay mabuhay sa kanyang sarili. At ang tao na bubuhay sa kanyang sarili, he will make his own future. And no one creates a good future without the Lord. Ito po ay kapahamakan. Follow your heart. Ano pa po? Do what makes you happy. Sinabi po natin kanina. Ano pa po? I am free. I do whatever I want. Ang problema po, they are all controlled by desires, driven by ego or pride, bound by addiction, fear, and comparison. Mga kapatid, alam niyo po ang nakakalungkot, napakarami pong katotohanan, hindi na malaman ng mundo ano ba ang totoo sa mga bersyon ng katotohanan na ito. Amen? Ang sabi po sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Matthew 7:13 to 14, ang sabi po diyan, pumasok po kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. Bakit ayaw ng mundo ang mapabilang sa pamilya ng Diyos? Naalala po ninyo ang Noah's Ark? Ito po ay nagrepresenta sa salvation today. Kapag ikaw ay nasa loob ng arko, wala kang kalayaang gawin ang lahat ng gusto mo. Hindi po pwedeng mamasyal, hindi ka pa pwedeng kumain ng, kung ano lang yung available doon, tama? Hindi ka pa pwedeng mag-karaoke doon, hindi ka pa pwedeng, ang daming limitation. Alam niyo po, when you join the salvation, kapag ikaw ay naging parte ng salvation ng Lord today, ang daming bawal. Pero ang totoo, pero ang usapin, ano ang direksyon nung nilalakaran mo? Kasi po ang sabi doon, marami ang dumaraan sa maluwang na daan. Pero ang patungo niyan ay kapahamakan. Amen. The true direction. Praise God. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Hallelujah. Praise God. Praise you, Jesus. Ayan, dito na po ako magtatapos mga kapatid. Paano pinaninindiganan ang katotohanan ng mga Kristiyano? Una po is to know the truth. John chapter 8 verse 32, Jesus is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Ang katotohanan ay wala pong iba kundi si Jesus Christ. Bago po tayo manindigan kung ano ang totoo, kailangan maunawaan, makilala po muna natin kung sino ang katotohanan. Kasi unless you are not rooted in Christ, hindi po natin kayang panindiganan. Unless po na alam po natin ang mga bagay, yung isang bagay, hindi natin kayang panindiganan. We need to know the truth. And to know the truth, we need to accept the truth. And the truth is Jesus Christ. Amen. Pangalawa po, live the truth. Pakisabi po, live the truth. James chapter 1 verse 22. Sabi po diyan, Santiago 1:22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Before we stand and speak the truth, we need to live the truth first. Mga kapatid, ang isa pong bumibili ng lotion. Ayan, lotion. Kailangan makita muna sa kanya yung epekto ng lotion, tama po. Bago maniwala sa kanya yung bibili. Yes, dapat may evidence. Dapat may testimony. Amen. At mas epektibo ang isang nagbebenta kapag nakikita sa kanya yung produkto. Mas magiging epektibong panindigan ng katotohanan dito sa mundo kapag nakikita sa atin si Kristo. And lastly, stand, speak the truth. 2 Peter chapter 1:12, kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito,
lagi ko pa rin kayong papaalalahanan tungkol dito. Alam niyo po, ito po yung ginamit natin, Reverend Laro, last anniversary, and we're so blessed na merong topic to stand in the truth. Kasi po, mga kapatid, ang mundo pabago ng pabago, palala ng palala, nagbabago. But we need to understand that the truth is not changing. The truth is not flexible. It is consistent. It is whole, mga kapatid, because our truth is Jesus Christ. And Jesus Christ is the Alpha and Omega. Ang Panginoong Yesus ang simula at ang wakas. The same God, yesterday, today, and tomorrow. Consistent in truth. And we need to be consistent also in standing in the truth. Taas po ng kamay ng mga maninindigan sa katotohanan ni Kristo. Praise the Lord. If God is our Lord and Savior, walang po pwedeng magsabi na sa atin na si Kristo ay tao lamang. Kung alam natin ang gospel, ano po mga kapatid, we are going to stand in the gospel. Ang laging paalalan ni Pablo sa church, mga kapatid, kung ano ang itinuro, yun ang panindiganan. Kasi maraming teachings. Mga kapatid, we receive and understood the gospel of Christ in this church. We need to stand in the truth and speak about the truth. Kasi kung meron mang may alam ng katotohanan, tayo yon. At kung alam natin ng katotohanan, tayo rin po ang makikipaglaban para sa katotohanan. Wherever you are, whenever it is, stand in the truth of the Lord. Marami pong salamat. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon.